tayo po'y pinalad na makakausap. Mismong tagapamuno ng Cebu Disaster o Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council, katauhan po ni Councilor Dave Tumulak. Councilor Dave, good morning po. Johnny Bañez, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, Aluchal 23. Councilor. Good morning po, Councilor. Yes, morning Sir Johnny. Good morning din sa mga tagapakinig natin dyan sa Luzon. Alright. Base po sa aming nakakalap na information, umabot na po sa 26 yung confirmed dead. Sa inyo pong latest Yes, na po. count, ilan po, Councilor Dave? Sa ngayon hanggang 26 pa rin po yung na-retrieve natin na bodies. At Po. saka 10 na lang yung missing. At saka 18 yung nasa hospital pa. Yung 18, may 3 pong in critical condition sa ngayon. Nasa ICU yung 3 sa 18 na nasa hospital. Po. So, ang operations nyo po nananatiling search, rescue, and retrieval. Retrieval. No, Sir. search and rescue pa rin. Aha. Kasi yung families, kasi may natap tayo ng mga psychologists, pati nga yung city councilor natin dito, it's a psychologist. Based on the reports, na hindi pa talaga katanggap-tanggap ng family. Nawala na yung member of the family nila nagtrabaho dito sa PWS. So we've decided search and rescue pa rin kasi andito pa yung mga heavy equipment. Nagsisearch pa rin yung mga kasama natin, yung mga rescuers. So yan lang po muna. Po, Councilor, maayong buntag, Drew Nasino po, sir. Pakilinaw Yes, nga po, Drew. opo. Good morning. Sir, sa Makatuwid ay meron pa rin pong signs of life. Sa ngayon, di na natin masabi yan. Kasi umaalis na po yung APO group. No? Yung may radar. At saka yung radar natin, wala na tayong nakita. Mhm. But yung family talaga, hindi pa nila katanggap-tanggap. They're just still hoping. Baka naman may buhay pa doon sa ilalim. Kasi itong establishment, may mga may mga offices, may mga heavy equipment nandun sa loob, may mga sorting machines nandun din sa loob. So, yung pagtapon ng basura, nakita naman natin during the rescue operation na may mga halo doon sa loob. Oo. So may mga halo dahil doon sa mga metal pins at saka yung mga heavy equipment and machineries na nandun. They're still hoping na may buhay pa doon sa loob. Apo, sir, may mga challenge ho ba tayong mga kinakarap kasi may bagyo po at alam naman natin kapag may Kaya nga, bagyo, oo. actually nandyan nga sa bandang bahagi po ng Visayas, may Eastern Visayas, kayo ho ba nakararanas po ngayon ng mga pag-ulan na maaari pong makaapekto doon sa inyo pong ginagawang operasyon? Yes, as of this time, may pag-ambon-ambon dito sa area mismo. At saka may tropical depression tayo na ADA dito sa Visayas. Yun din ang binabantayan natin. Ito po yung makahamper natin sa ating operation. Kasi kailangan tingnan po rin natin yung kapakanan ng ating mga rescuers. Kawawa naman to. No? So, but still, the heavy equipment, the backhoe, and other equipments, tuloy-tuloy po, 24 hours. Councilor Dave, with your indulgence, si John po ito ulit. Alam naman Sir natin John. na tinumbok ng malakas na pagyanig ang Cebu. Nakakatulong or nakakadagdag din po ba ito sa panganib na posibleng may mga aftershocks pang maramdaman? Yes, sa ngayon po, yun din po ang binabantayan ng ating mga safety officers. Naglalagay tayo ng mga CCTV cameras at saka yung mga seismic machines dito po sa ground na magbibigay ng warning if in case doon po sa ating mga rescuers na ongoing nag-rescue hanggang ngayon. Opo. Konsi, yung bukod ho doon sa Lindol, alam naman natin, nabugbog po last year, di ba? Ang Cebu. Bagyo. Pati yung bagyo, di ba? Nung matindi yung pagbaha dyan na nangyari noong nakaraang taon. Naging ano rin ho kaya yun? Nag-contribute din po ba yun? Opo, naging factor din ho ba yun para ho umusbong itong ganito pong trahedya?
Sa management side po sa PWS, yung sabi nila, malaking factor po yun sa kanila. Subalit yung DENR at saka EMD, they are conducting investigation now. So we in the local government unit, we're just waiting for the result. Galing po sa DENR, nagkakandak po sila ng thorough investigation ito. Po. Consi Dave, kayo po ang in charge, tagapamulo ng Disaster Risk Reduction and Management Council. Prior to this incident, wala po ba kayong natanggap na ulat na mga naobserbahan na posibleng mag-trigger ng ganyan na may human factor bukod sa nature? Consi? Actually, pagkatapos ng bagyong Tio, that was November 4, Po. the following day, November 5, sakay po ako sa chopper ng Philippine Air Force. Nag-aerial inspection tayo. Nakikita natin yung mga pagguho, landslide, at saka itong PWS landfill. Nakita natin dun sa baba na meron ng minor landslide sa basura. So, we informed the management that may galaw doon sa landfill nila. So, parang ewan ko lang kung may ginagawa mo sila. So, pwede bang masabi as of this now na pwedeng may human negligence or factor sa nangyayari, Consi Dave? Sa ngayon po, pinapaubaya muna natin po sa investigation sa DNI kasi mas alam nila yun kasi may ilalagay sila ng mga gadgets doon, ng mga instruments. So, with the LGU, we're just hoping na matapos na talaga yan so that we also know sino talaga yung makakapanagot nito. For the fairness po sa family. Okay. Opo, Consi, bukod po doon sa paghahanap po dyan sa mga nawawala and hopefully meron pa po tayong makita po na buhay. Ang problema ho natin ngayon, problema po ninyo dyan, paano po ninyo nasusolusyonan ang problema sa basura? Saan po itinatambak yung mga, meron pa ho bang ibang Landfill. pinagdadalhan o landfill dyan po sa Cebu Yes, na po. maaari po magamit? Yes po, itong mga barangay Pulog, Municipality of Consolacion, it's about 15 kilometers away from the city of Cebu. Doon po, tinatapon. Kasi binibigyan tayo ng clearance from the DNR and then the owner of the landfill. We're giving 30 days na itatapon doon. And after 30 days, yun ang problema. Po. Consi, balik naman po ako doon sa alam naman natin na aminin natin at hindi, kailangan ng tulong ng mga naapektuhan. Bukod po doon sa may-ari ng landfill at sa lokal, sino po ang nagbibigay tulong sa mga biktima, Consi Dave? As of this time, malaki pong tulong na binibigay ng PWS doon sa mga biktima mismo. At saka tayo po sa city government at sa national government, nagbibigay rin po ng iba-ibang tulong doon sa families. But as of this time, yung prime waste solution, sila pong nagbabayad sa funeral parlor, parang may indemnity assistance din po. Yung PWS, kasi kahapon nakausap ko yung PWS, sabi nila they will offer na tulong financially to the families. Bukod ho doon, yung mga naninirahan ho ba dyan sa lugar po na yan, dyan sa site po na yan, meron ho ba tayong plano na sila po ay i-relocate or ilayo ng konti sa tinatawag natin na danger zone, Consi? Actually po, itong mga employees na to, nakatira po ito sila sa iba-ibang lungsod. Hindi po sila nakatira dito sa malapit dun sa loob ng landfill. Because this is a 17-hectare landfill owned by the PWS. So walang mga residential units nasa compound nila. Ito lang po yung building. Malinaw, oo. Empleyado talaga. Wala po. Alright. May karagdagan pa po kayong paalala or mensahe, Consi Dave, sa ating mga kababayan, in particular doon sa pamilya ng mga naapektuhan. Go ahead, sir.
Yes, humihingi lang kami ng tulong sa mga tagapakinig ng DWIZ. Okay lang po, prayers lang po yung hingi namin para sa mga families who are nandito pa rin at saka sa mga rescuers natin na nasa peligro din. Dasal lang po ang kailangan namin para naman po maibsan yung dalamhati po sa mga families at saka yung mga rescuers natin. Salamat po, DWIZ. Mabuhay kayo. Salamat Continue. po, Consi. Good luck sa inyo. Ha? At Ingat po, ingat. mananatili po bukas ang himpilang ito for update sa inyong kalagayan dyan. Thank you po. Good morning. Ingat po kayo. Ayong buntag po. Thank you po. Consi. Ingat. Thank you. Alright. Keep senior. Po mga kabalitaktakan, si Cebu City Councilor at City Disaster Risk Reduction Management Council Head, Dave Tumulak.